Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Amen. Praise God. Tayo makakaupo na muna mga kapatid. Magandang gabi sa lahat. Salamat sa biyaya ng Diyos na muling nagdala sa atin sa gawain ngayong gabi. At nung Sunday, hindi ko kayo nakasama dahil sa imbitasyon ni Pastor Jacob. At kita ko yung kanilang sitwasyon doon. Ang kanilang church building ay two-story. Meron silang mga kwarto sa baba at sa second floor ang kanilang sanctuary. Although hindi pa tapos, kalahati pa lang ng second floor. O lahat may bubong na pero kalahati lang ang ginamit nila sa panambahan. Sinara nila yung kalahati para sa maging sanctuary. Salamat sa Panginoon sa mga provisions niya sa gawain. At naisip ko na pwedeng nagbigay siya ng ilang idea kung paano sila nagkaroon ng budget para pagpapatayo or para sa construction. So, siguro ay pwede rin nating pag-aralan kung paano yun ay magawa sa tulong ng Panginoon dahil kailangan na rin natin. So, purihin ng Diyos at meron akong prayer request sa inyo ngayon at ito ay concern ko dahil malapit na kasal ni Brother Gerard at ang problema namin ay lisensya. At Pastor Robert ay tinry naming makontak at ganoon din. Nag-renew rin ang license. So, yung petsa ni Brother Gerard hindi nagtugma doon sa amin. Ang sabi sa akin at si Brother David naman ang nag-asikaso ng aking papel, 2 to 3 months daw. At ganun din kay Pastor Michael, ganun din kay Pastor Robert. Although si Pastor Robert ay 2 months ago, 2 months na, ay hindi pa rin natatanggap yung kanyang license. So medyo problema namin yon. So sama niyo sa prayer. Wag naman itulot ng Panginoon na dahil sa lisensya hindi matutuloy ang kasal ni Brother Gerard. Amen. At merong isang option na binigay si Pastor Robert at yun isang kasama niyang pastor sa Pangasinan. So hopefully ay makatulong yon para tuloy ang saya. Para Gerard, huwag ka masyado ma-discourage, ha? Kailangan lang ng pananampalataya. Anong malay mo, sa pamagitan ng ganyang problema ay may malaking gawin ng Diyos sa araw ng iyong kasal. Amen. So, naniniwala ko na ang Diyos ay provider natin, mga kapatid. Amen? Narinig natin ang testimony ni Sister Hart. Salamat sa Diyos na nag-provide ng paraan para magkaroon sila ng extra dagdag na income. At ito'y pagpapatunay na kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon at syempre, kumilos din, makbang, sapagkat ang tunay na pananampalataya naman talaga ay humahakbang. Diba? Sabi nga ni Habakuk, ang matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Okay? Hindi exist by faith. Live by faith. So, ibig sabihin nun, pamumuhay, yun ay ang pag-practice ng ating pananampalataya sa mga challenges nating hinaharap. So, salamat sa Panginoon sa mga bagay na yan. At ako rin meron ding pinagpipray na bagay ngayong taon na to. So, sama nyo rin sa prayer. Hindi ko muna sabihin, pero sama nyo lang sa prayer ang inyong pastor. Alright, so sa gabing ito ay samahan niyo ako sa Hebrews chapter 11. Ating basahin ang 2 talata sa verse 39 at 40.
Sabi rito, and all this, having gained approval through their faith, did not receive what was promised. Because God had provided something better for us, so that apart from us, they would not be made perfect. Lahat ay magsabing amen? Alright, so, konting exhortation lang naman, aking bahagi sa inyo ngayon. Ang ating paksa ay God has provided something better for our day. Ang Diyos ay naghanda ng mas mainam na bagay para sa ating panahon, o sa ating araw. Dito ay mayroong dalawang grupo ng tao na ina-address si Paul, yung this sa verse 39 at yung us sa verse 40. At ang mga taong ito ay magkaiba rin ng panahon. Yung this ay mga tao sa Old Testament at yung us ay mga taong kausap ng may akda ng aklat ng Hebrews na kanyang sinulatan at sila yung mga hearer o reader sa kaniyang panahon. So, ang context ng Book of Hebrews ay patungkol sa kaibahan ng Old Testament way of worship at New Testament way of worship. At ito inintroduce sa chapter 1 pa lamang ay pinakita na ang kaibahan ng lumang panahon at ng bagong panahon. Sabi ng verse 1 ng Hebrews 1, God after He spoke long ago to the fathers in the prophets, in many portions and in many ways, in these last days has spoken to us in His Son. So sa panahong lumipas, ang Diyos daw ay nangusap sa mga magulang. So ito yung mga Old Testament saints. At yun yung this na binanggit ni Paul sa verse 39. Pagdating naman sa mga huling araw, God has spoken to us in His Son. Noon ay sa pamagitan ng mga propeta, ngayon ay sa pamagitan ng kaniyang anak. Sa lumang panahon ay merong paraan ng pagsamba na ibinigay ang Diyos sa kaniyang mga banal. Sa bagong panahon, sa bagong tipan, ay inintroduce ni Jesus Christ ang isang pagsamba na nakahihigit sa lumang pagsamba, sa pagsamba sa lumang panahon. Ilan sa magandang keyword na ating makikita sa Book of Hebrews ay una ay ang salitang better. Sa ibang salin ay superior. At inintroduce si Jesus sa Hebrews chapter 1 as, sabi rito sa verse 4, basahin niyo na lamang, having become so much better than the angels. So si Jesus daw ay superior sa mga anghel. And then, ipinakita na si Jesus ay superior kay Moses. Sa chapter 2, superior siya kay Josue sa chapter 4, and then pagdating sa chapter 6, chapter 7 ay superior si Jesus sa high priest kay Aaron sa lumang tipan. Ang kanyang priestly work ay better than the high priestly work sa lumang tipan. But there's another word na ating bibigyan ng pansin sa umagang ito, sa gabing ito. At ito ay tumatakbo rin sa buong aklat ng Hebrews. Pero ayokong maging mahaba yung ating pag-aaral. Gusto ko lang ipakita sa inyo na ito ay inintroduce ni Pablo as God's provision. Okay? Something better that God has provided. Isang magandang bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Ang context ng chapter 11 ay patungkol sa mga Old Testament men and women of faith.
mula kay Abel, and then Enoch, and then kay Noah, and then pumasok kay Abraham, and then mula kay Abraham ay pinakita ang pananampalataya ng mga taong ito. So ito yung binabanggit dito na all this, na sabi niya, having gained approval, yung salitang gained approval, yan ay connected sa chapter 11 verse 2, kung saan sinabi doon, speaking of faith as the certainty of things hoped for, sabi sa verse 2, by this faith, the people of old gained approval. Sabi sa King James, by it, the elders obtained a good testimony. Tumanggap ng patotoo. So yung salitang good doon ay additional lang, mabuting patotoo. Tumanggap ng patotoo. Ang eksaktong salin ay pinatutuhanan ang kanilang pananampalataya ay totoo. Gained approval. So ibig sabihin, na-recognize ang kanilang faith na genuine, na sila ay totoong sumasampalataya sa Diyos. So doon galing yung salita na yon dito sa verse 39 natin, having gained approval through their faith. Sila ay pinatutuhanan, ni-recognize sa kanilang pananampalataya sa Diyos as genuine. So itong mga ito na naaprubahan ang kanilang pananampalataya ay hindi nakatanggap ng pangako. They did not receive the promise. So bagamat totoo ang kanilang pananampalataya, subalit ang marami sa kanila ay hindi na-gain. Hindi nila nakamtan ang kanilang sinampalatayanan. In fact, makikita niyo yan beginning with Abraham. Kung titingnan niyo ang inyong scripture, ay makikita niyo yan sa verse 13 yata. Diyan nagsimula ang statement na yan. All these died in faith without receiving the promises. Speaking of Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, and then down sa history ng bayan ng Israel. Pagdating dyan sa verse 33, sa 32, sabi niya, ano pa ang aking sasabihin? What more shall I say? For time will fail me if I tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, and Samuel, and the prophets, who by faith conquered kingdoms, performed acts of righteousness, obtained promises. Ang iba sa kanila nag-obtain ng promise sa kanilang panahon, shut the mouths of lion, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, from weakness were made strong, became mighty in war, put foreign armies to flight. Sabi sa 35, women received back their dead by resurrection. The others were tortured, not accepting their release, so that they might obtain a better resurrection. So, pagdating dito sa verse 35-36, ay pinakita naman ang ilang mga mapapait na karanasan ng mga taong ito. They were tortured, put in chains and imprisonment. They were stoned, they were sawn in two, they were tempted, they were put to death with a sword. They went about in sheepskin, goatskin, being destitute, afflicted, tormented. So yun ang background ng statement na ating binasa sa 39. Wandering in the desert, on mountains, and sheltering in caves and holes in the ground. And all this did not receive what was promised. Merong ipinangako ang Diyos sa kanila na hindi nila natanggap. So ano itong bagay na ito na hindi nila natanggap? Sa Abraham ay merong nakita sa malayo, you can read that in verse 13 again, ay nakita niya sa unahan
Nakita niya sa malayo ang mga pangako at ito'y kanyang in-embrace, kinlaim by faith. Subalit hindi niya ito na-realize sa kanyang panahon, sa kanyang lifetime. Namatay si Abraham at inilibing sa isang lupa na binili niya. Ganun din ang nangyari kay Sarah, kay Isaac, kay Rebecca, and then kay Jacob. Si Jacob ay namatay sa Egypt. Ni-request niya na ang kanyang bangkay ay ilibing sa kasama ng kanyang magulang sa Canaan. Nang si Joseph ay namatay, ang kanyang bangkay ay inimbalsamo at ito ay hindi inilibing, kundi ito ay pinreserve lamang para sa panahon ng Exodus at ang kanyang bangkay ay dinala sa Promised Land. So, I just realized na ang bangkay ni Jose ay nag-travel ng 40 years sa disyerto. Yun siguro ang longest funeral. 40 years. Samantalang yung kanyang ama, ilang araw lang tinawid yun from Egypt to sa Mamre. Saan ba yung area? Hebron or something, di ba? Napakaikli at nagluksa ng 75 days. Pero ibang nangyari kay Jose. Kagagawa niya ng kanyang mga kapatid. Alright, so sabi ng ating teksto, all this having gained approval through their faith, did not receive what was promised because God had provided something better for us. So sila ay hindi nakatanggap ng pangako, hindi nila natanggap ang pinangako ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay naglaan ng mas mainam na bagay sa atin ngayon. Ang kanyang kinakausap ay ang mga presenting believers na nasa panahon ng bagong tipan na bagamat sila'y Kristiyano na, sila ay medyo bumabalik sa old way of worship. Gusto nilang balikan ang katulad ng ginagawa sa lumang tipan ng paraan ng pagsamba at paraan ng mga ritual para sila ay maging banal sa harap ng Diyos. At doon sila inaalis ng author ni Pablo sa ganung paraan. Gusto niya silang imulat na hindi na nila kailangang balikan ang mga bagay na yon sapagkat may ibinigay na ang Diyos na mas mainam sa ating panahon. God has provided something better for us. So sinulat niya ito, ipinakita ang pananampalataya ng mga taong yun ay totoo, and yet, may kulang. They had a genuine faith, pero mayroong kulang sa kanila. Kumbaga, hindi tapos ang gawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. They died in faith, not receiving the promise. Ano ang provision ng Diyos? So that apart from us, they would not be made perfect. Upang hiwalay sa atin, sa New Testament believers, ang mga ito, mula kay Noah, mula kay Abel, na binanggit sa Hebrews 11, hanggang sa mga huling namatay sa lumang tipan, hindi sila pwedeng mahiwalay sa atin. So ano itong bagay na inihanda ng Diyos para sa atin sa mga huling araw? Anong bagay ito na sinabi ni Pablo na mas mainam na inilaan ng Diyos para sa ating panahon, sa mga huling araw? Meron ba kayong idea? Alam niyo ba kung ano ito? Ang bagay na yon
ay ang tinatawag na perfection. Kasakdalan. Kung ulitin natin ang huling bahagi ng sinabi dito sa verse 40, so that apart from us, they would not be made perfect. Sila ay namatay na sumasampalataya, subalit hindi nila na-claim ang pangako sapagkat ang inilaan ng Diyos, ang plano ng Diyos, sila ay masasakdal lamang kasabay natin. Amen? Kasabay ng New Testament believers. Sila ay hindi masasakdal sa kautusan, sila ay masasakdal pagdating ng perfect ng isang perfect. Gaya ng sabi ko kanina, Hebrews 1 verse 4, he was made perfect. Also, he was made so much better than the angels, something that is superior. At makikita natin na kasabay ng salitang superior sa teksto, sa context ng Hebrews, ay kasabay na ginamit ni Pablo from beginning to the end of his letter ang salitang perfect in different forms. So God has provided this. Bakit mas mainam? Well, it's perfection. Ang salitang perfection, ang salitang perfect, it means complete. Perfection means completion, fullness. To be perfect is to be complete. It means finished. So, ibig sabihin, ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa lumang tipan ay sinadya ng Diyos na hindi tapos. Upang ang mga tao sa lumang tipan ay hindi umasa sa kanilang mga gawa o sa paggawa sa kautusan, kundi umasa sa inihanda ng Diyos na ipinangako niyang binhi, na siyang magiging kasakdalan. Siya yung magiging perfection, completion ng gawa ng Diyos. Now, of course, tayo hindi na bago sa salitang perfection. Pero para sa mga sinulatan ni Paul, sa panahon na ito, itong mga Hebrew Christians, it must have been surprising para sa kanila. In fact, kahit sa panahon ni Jesus, nung siya ay nabubuhay, ang mga Pharisees, hindi nila makomprehend ang mga aral ni Jesus, na mamangha sila the way He teaches. Sapagkat ang kanyang mga pagtuturo ay hindi actually sumisira sa kautusan, gaya ng sabi ng Panginoon, I did not come to destroy the law, but to fulfill the law. To complete the law. So merong nilagay ang Diyos, nilatag ang Diyos sa lumang tipan, at ito yung kanyang katuwiran, subalit ang fullness nito ay wala sa lumang tipan, it has to come at a different time. At yun ang inihanda ng Diyos para sa atin. Kaya yung mga taong dinatnan ng huling araw ay hindi na nangangailangan bumalik sa lumang tipan para sa kanilang pangangailangan, sapagkat sa kanilang panahon ay ibinigay na ng Diyos ang kailangan ng tao sa lahat ng panahon. Hindi ito para lang sa iyong panahon, para rin ito sa mga nasa lumang tipan, sa mga taong nasa lumang tipan. Ito ay isang bagay na kailangan ng tao sa lahat ng panahon. Kaya makikita natin, isummarize natin sa 3 puntos ang ating pag-aaral dito sa teksto natin. Unang-una, Christ is the perfection of God's work. Si Kristo ang kasakdalan ng gawa ng Diyos. And specifically, dito sa gawa na pagliligtas.
Christ is the perfection of God's saving work. Kung merong isang tema na masasabi nating tumatakbo sa buong kasaysayan ng panahon at sa lahat ng bahagi ng Biblia from Genesis to Revelation, yan ay ang redeeming work ng Diyos. Ang pagliligtas, ang pagtubo sa kanyang mga tao sa pamagitan ng sacrifice. From Genesis ay napakalinaw niyan sa panahon na ang tao ay nagkasala sa umpisa pa lamang, God has provided already a sacrifice. Para maitago ang kahubaran ni Adan at ni Eva, ang Diyos ay dinamitan sila ng balat ng hayop. Sa unang pagsamba na ginawa ni Abel at ni Cain, ay tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel sapagkat ang kanyang inihandog sa Diyos ay isang 1-year-old na tupa na kanyang pinatay at inihandog sa Diyos sa ibabaw ng altar. And God was pleased with his sacrifice. At pagdating sa Book of Revelation, ay na-unveil sa atin na wala talagang ibang handog na karapat-dapat sa Diyos, kundi ang isang sacrifice na ibibigay ng isang kordero ng Diyos. It has to be a lamb and it has to be by blood. Sabi ng inawit natin kanina, you have paid a precious price for me. Binayaran mo ng isang mahalagang bagay, mahalagang halaga, mataas na halaga ang aking buhay. Tingnan natin sandali ang ilang talata sa Hebrews. Hindi tayo masyadong lalabas sa Book of Hebrews. Hebrews chapter 7. Sa chapter 7, ilalabas ko na lang isang konsepto, although ito makikita nyo rin pag kayo ay magdig sa inyong personal na studies, makikita nyo na si Kristo mismo ay dumaan sa perfection. Okay? Ang ating Savior ay kailangang pasakdalin sa pamagitan ng kaniyang mga suffering. He was made perfect through suffering. Okay? So, explore nyo yung bagay na yan. But I will focus on Christ as the perfection of God's saving work. Sa 7 verse 11, ganito ang ating mababasa, so if perfection was through the Levitical priesthood, for on the basis of it the people received the law, what further need was there for another priest to arise according to the order of Melchizedek and not be designated according to the order of Aaron? Kung ang kasakdalan daw ay sa pamagitan ng pagkasaserdote ng mga Libita, bakit naglaan pa ang Diyos ng isa pang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek? So bakit naglaan ang Diyos ng isa pang kaayusan ng priesthood bukod sa ibinigay na niya sa Israel, which is Levitical priesthood, at sa ilalim ng Levitical priesthood ay ang family ni Aaron, na tinatawag ding Aaronic priesthood, the order of Aaron. Bakit nag-provide ang Diyos ng another priesthood? So, dito ay sinilip ni Paul ang dahilan, sapagkat may kulang sa Old Testament worship. Sabi niya sa verse 19 na lamang, for the law made nothing perfect. The law made nothing perfect. Walang pinasakdal ang kautusan. Ang kautusan na tinutukoy dito ay ang covenant. The law covenant. The law made nothing perfect. On the other hand, there is the introduction of a better hope through which we draw near to God. Wala daw pinasakdalang kautusan, sa kabilang banda ay mayroong inintroduce sa ating panahon ngayon na mas mainam na pag-asa, a better hope,
na dahil dito, tayo raw ay lumalapit sa Diyos. Alright? So, dito sa chapter 7 ay in-establish ni Pablo na walang pinasakdal ang kautusan, ang pagsamba sa lumang tipan, ang mga sacrifices ay ginagawa, it became a ritual at ito'y kailangan magpaulit-ulit precisely because wala itong kayang pasakdalin. Laktaw tayo sa chapter 9. Pagdating sa chapter 9, alright, so tingnan natin na yung chapter 7 pa rin ito. Pagdating sa chapter 7 verse 20, yan. Chapter 7 verse 20, sapagkat sinusundan natin yung context dito sa priesthood. Ang priestly work ni Kristo, ipinakita dito ni Pablo na ito yung sakdal na priesthood. Perfect priesthood. Sabi niya rito sa verse 20, and to the extent, ituloy lang natin, and to the extent that it was not without an oath, okay, not without an oath, 21, for they indeed became priests without an oath, but he with an oath, Jesus Christ, through the one who said to him, the Lord has sworn and will not change his mind, you are a priest forever. By the same extent, Jesus also has become the guarantee of a better covenant. So sa verse 19 o verse 20 ay ipinakita ang introduction ng, anong tawag dyan? Ng better hope. Ano yung better hope na yon? Na sa pamagitan daw nito'y lumalapit tayo sa Diyos, it is the better covenant. Mayroong inintroduce si Kristo na nagbigay ng mas mainam na pag-asa. Tawag natin diyan ay living hope. Ano itong mas mainam na pag-asa na ito? Yan ang bagong tipan. Ang bagong tipan na inihula sa lumang tipan sa pamagitan ni Propeta Jeremias at ni Propeta Ezekiel, ngayon, finally, ay na-fulfill. Kung atras tayo sa Last Supper ni Jesus, anong sabi niya sa kanyang mga disciple? This is the new covenant in my blood. Inintroduce niya ang bagong tipan sa ilalim ng kanyang dugo. In other words, ang bagong tipan ay pinasinayaan na inaugurate nang ang Panginoon ay nagbuhos ng kanyang dugo sa krus. Kaya ito ay mas mainam na tipan. It is a better covenant. Sabi sa chapter 8, the new covenant is a better covenant. It gives better hope. Nagbibigay ng mas mainam na pag-asa. Bakit? Of course, sapagkat ang priestly work ni Jesus Christ is forever. Samantalang sa Old Testament, papalit-palit ang mga high priest. Pag namatay si Aaron, pumalit si Eleazar. Pag namatay si Eleazar, pumalit yung kanyang anak na panganay. So on and so forth. Bakit may palit-palit? Kasi hindi naman kayang mabuhay magpakailanman ng mga saserdote sa lumang tipan. Pero si Kristo, He is a priest forever. Wala na siyang kapalit. Sa order of Melchizedek na priesthood, there is only one priesthood. There is only one priest, and that is the Lord Jesus Christ. He is a priest forever, kung kaya't ang kanyang pagiging priest forever ay nagbibigay ng mas mainam na pag-asa sa mga worshiper. Amen. Kung naalala niyo sa ating mga pag-aaral sa nakaraan, ang high priest papasok sa most holy place. Diba? Pag siya sumasamba sa loob, kahit sa holy place lang, ang kanyang damit ay merong bell sa baba. Bakit kailangan merong bell sa baba? Para marinig ng mga worshippers sa labas
na ang kanilang high priest na may dala ng blood ng kanilang sacrifice ay buhay sa loob. Anong ibig sabihin kapag buhay? Ibig sabihin, hindi pinatay ng Diyos yung pumasok doon sa holy place, tinanggap ang sacrifice. Kaya kapag naririnig nila naglalakad ang high priest, kumakalembang, panatag ang kanilang puso sapagkat alam nila na tinanggap ang handog. Paano kung biglang bumulagta sa loob? Hindi tinanggap ang handog. Then, ang worshiper ay under judgment. So, laging nasa ganoong kalagayan ang mga worshiper sa lumang tipan. Pero kay Jesus Christ, wala tayong kailangang ipag-alala. Amen? Siya na mismo ang sacrifice, siya pa ang high priest. Yung inihandog sa krus ay nabuhay sa ikatlong araw at dinala niya kanyang sariling dugo sa kalangitan mismo upang i-present ang perfect sacrifice sa mercy seat ng Diyos. Paano ka pa mag-aalala niyan? Sabi ng Panginoon, I am alive forevermore. Kaya nga sa huling aklat ng Biblia, ay kailangan muling ipakita ang ating Panginoon sapagkat ang huling nakita si Jesus ng mga disciples nang siya'y umakyat sa langit. Pero wala na silang idea, ano kaya nangyari sa ating Panginoon? Ngayon siya'y nasa langit, talaga bang ang ating Panginoon ay buhay? Ang huling aklat ay naisulat at ipinakita doon ng Panginoon sa kanyang mga iglesia, ako yaong nabuhay at namatay at ngayon ay nabubuhay magpakailanman. Hallelujah! I am alive forevermore. Kaya ang ating Panginoon, ang ating high priest ay nasa kalangitan mismo ngayon doing His mediatorial work on our behalf. Yan ang nagbibigay sa atin ng better hope. Praise God. Sabi sa verse 23, the former priests on the one hand existed in greater numbers because they were prevented by death from continuing. So yan yung sinasabi ko kanina. Jesus, on the other hand, because He continues forever, holds His priesthood permanently. Therefore, He is also able to save forever. Diba? To save forever. Sabi sa King James, He is able to save to the uttermost. And I found ang salitang forever dito ay related sa, ang Greek word na ginamit dito sa forever na translation ay related sa salitang teleos. Ibig sabihin, it means Jesus is able to save completely. Hallelujah! Ang kaligtasang ibinibigay ng ating high priest ay perfect salvation. Praise God. He is able to save forever those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Because He lives forever. He remains. Namamalagi siya. Ibig sabihin, nagpapatuloy ang kanyang intercessory work. Hindi ito na natatapos ng kamatayan. He lives forever. He will continue doing His intercessory work as long as needed. Hanggat kailangan ng kanyang mga tao ng Diyos sa lupa, Jesus will do the work. Pero alam natin, it's not eternal. Merong katapusan yan sapagkat merong panahon na ang kaligtasan ay titiklop na, sasara na para sa mga Gentiles. Pero hanggat hindi pa nagsasara, ang ating Panginoon ay namamagitan para sa lahat. Kaya ang mga tao na lumalapit sa Diyos, kung meron sa ating natatakot lumapit sa Diyos, wala kayong dapat ipag-alala. Amen? Totoo na ang Diyos ay galit sa kasalanan. Hindi natin yung pwedeng baguhin. Pero ang lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan ay ibinuhos na niya sa isa. At yun ay sa kanyang bugtong na anak. Sabi ng Biblia, siya'y ginawang kasalanan para sa atin upang tayo'y maging katwiran sa Diyos.
So ang lahat ng galit ng Diyos sa kasalanan ay ibinuhos na sa ating Panginoon. Kaya nga natuwa ko nung binasa ng isang preacher, I think last December yun, ang Isaiah 53. Kinot ang Isaiah 53 at doon ipinakita. Alam niyo ba, ang Isaiah 53, ito yung isang bahagi ng Old Testament na hindi masyadong na-appreciate ng mga Hudyo. At halos hindi ito ini-introduce sa mga Hudyo. Because there is only one way para ma-interpret ang Isaiah 53. At yun, ang fulfillment nun ay si Jesus Christ. At dahil hindi pa ready ang mga Hudyo na tanggapin si Kristo, they cannot entertain that part of the Scripture na merong isang namatay para sa ating mga kasalanan. Na ang lahat ng ating sala at ang lahat ng kaparusahan para tayo magtamo ng kapayapaan ay ipinataw lahat sa Kanya. Hallelujah! Alam niyo ba sa Old Testament, sa atonement, merong 2 kambing na ihahandog sa Diyos. Ang isa ay gigitla ng leeg, ang dugo ay tutulo at susunugin sa altar. At ang isa ay tinatawag na scapegoat. Papatungan ng kamay at ang lahat ng sala ng mga Israelite ay ilalagay sa kambing na yon. Pero hindi siya papatayin. Siya ay palalayasin. At siya ay lalakad ng lalakad sa wilderness hanggang sa siya'y mamatay. Ito'y nagsisimbolo na ang kasalanan ay inalis ng Diyos. Imagine that. Pagdating sa bagong tipan, si Kristo yung pinatay sa krus. Siya rin, sa Kanya rin, ipinatong ang lahat ng ating sala. Glory to God! Sa Kanya ipinatong ang lahat ng ating mga sala. And that is why, ang sabi ng Biblia, ang priestly work ni Kristo ay perfect. He is able to save completely those who come to God. Ang pagiging Kristiyano, ang paglilingkod sa Diyos, ay hindi natin dapat tingnan as human work. Tandaan natin na ang kaligtasan ay hindi natin tinrabaho. Si Kristo ang nagtrabaho nito para sa atin. Wala tayong contribution dito. Ang atin lamang gagawin ay mag-respond by faith. Isuko ang ating buhay sa Panginoon at sumampalataya sa Kanyang saving work. Ang saving work ni Kristo ay perfect. Glory to God. Kaya yung nag-aalalang magpabaptize, huwag na kayong mag-alala. Magpasya na kayo sapagkat si Kristo ang nagligtas sa inyo. Kung kayo nag-aalala, paano ko ipapamuhay ang pagiging Kristiyano? Paano pag ako nagkamali? Sabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 1, chapter 2, kapag tayo, kung ang sino man ay magkasala, meron tayong advocate sa piling ng Diyos. Meron tayong tagapagtanggol sa tabi ng Panginoon. Yun ay ang mismo si Jesus Christ. He is making intercession for us. Kasi hindi tayo iniwan ng Panginoon. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Now, tingnan natin sa chapter 9 naman. Sa chapter 9 naman ay ang Kanyang perfect sacrifice. Christ's sacrifice makes perfect. Ang handog ni Kristo ay nagpapasakdal. It's a perfect sacrifice and it makes perfect. Chapter 9, sabi sa verse 8, tingnan natin ang ilang background dito. The Holy Spirit is signifying this, that the way into the holy place has not yet been disclosed, while the outer tabernacle is still standing, which is a symbol for the present time. Accordingly, both gifts and sacrifices are offered, which cannot make the worshiper perfect. So dito sa present tabernacle daw, maraming mga regalo at mga handog sa Diyos na kahit kailanman, hindi naman talaga nagpasakdal sa mga sumasamba pag ang pinag-uusapan na ay ang konsensya, ang budhi. Since they relate only to food, drink, and various washings, regulations for the body imposed until the time of Reformation. Hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago. So ito yung panahon ng pagbabago, ito yung huling araw. Verse 11, but when Christ appeared as high priest of the good things, having come, he entered through the greater and more perfect tabernacle, not made by hands, that is, not of this creation, and not through the blood of goats and calves, but
through His own blood, He entered the holy place once for all time, having obtained eternal redemption. See? So, hindi lang si Kristo perfect high priest, ang kanyang sacrifice ay nagpapasakdal. Ang kanyang sacrifice ay nagpapasakdal. Sa lumang tipan, ang high priest ay imperfect at ang sacrifice ay imperfect. It was provisionary, it was temporal, and God allowed na ang dugo ng hayop ay maging sabihin natin paraan ng pagpapatawad sa kasalanan, pero ang paghuhugas ay hindi complete, and that is why there is the word kafar, which means to cover. The blood of animals covers the sin. Kaya merong pagwiwisik. Buti nga, wisik na lang ni-require ng Diyos, paano kung ipahid lahat ng dugo sa atin? Hindi kayo pwedeng sumamba sa akin hanggat di kayo napapahiran ng dugo. Pero wisik lang ang ni-require ng Diyos. Ang dugo ay winisik sa worshiper, and then pagpasok ng high priest sa most holy place, sa ibabaw ng Ark of the Covenant, iwinisik ang dugo. Kapag pumatak ang dugo, it is considered covered. Ang kasalanan ay natakpan, ang judgment ng Diyos ay na-hold back. Pero, saan natin makikita ang imperfection? Kailangan paulit-ulit gawin. Paulit-ulit gawin. Taon-taon ay kailangan ang high priest ay papasok sa most holy place. Araw-araw ay kailangan mayroong daily sacrifice at ang dugo ay winiwisik sa ibabaw ng altar of incense. That is the sign of imperfection. But Jesus, nang siya ay pumasok, na sabi ng binasa natin, nang si Kristo ay naglumitaw bilang high priest ng mabubuting bagay na darating, pumasok siya sa mismong langit. At sa pamagitan ng kanyang sariling dugo, binili niya ang ating eternal redemption. He obtained eternal redemption for us. Yun palang ginagawa ng high priest. Kapag siya ay nagwiwisik ng dugo, he is trying to gain something from God na pwede niyang sabihin sa mga tao sa labas. You are forgiven. You are free from judgment. You can relax at least for another 365 days. Pero nang si Kristo ay umakyat sa langit, dala niya ay perfect sacrifice. And He obtained eternal redemption. Isang handog lang, once for all, equals eternal redemption. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga ang sabi ng chapter 10, verse 1, for the law, since it has only a shadow of the good things to come and not the form of those things itself, can never, by the same sacrifices which they offer continually every year, make those who approach perfect. Ang kautusan daw, sapagkat ito'y anino lang ng mga mabuting bagay na darating, ay hindi niya magagawang pasakdalin ang mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan ng parehong handog na ginagawa pa ulit-ulit. Pero anong sabi ng verse 14? For by one offering, Jesus has perfected for all time those who are being sanctified. Sa pamagitan ng isang handog, pinasakdal ni Kristo ang lahat ng pinabanal. Ganun kaganda ang inireserve ng Diyos sa atin. Mabalikan natin yung ating teksto. God has provided something better for us today. The perfect priest, the perfect sacrifice, and the sacrifice that can perfect the worshiper. Ang handog na kayang magpasakdal sa sumasamba. Paano
ano ang imperfection ng isang mananamba sa Old Testament? Hindi kayang hugasan ng dugo ang kanyang budhi. Kayang magtakip ng dugo ritually, in a ritual sense, kayang magagawa ng dugo ng hayop na magtakip ng kanyang kasalanan because that is God's provision. So yun ay ginawa ng Diyos, tinatanggap ng Diyos yun sa ibabaw ng kanyang altar. But, in reality, in the spiritual sense, ang mga dugo ng hayop, hindi kayang maglinis ng budhi. Hindi kayang i-apply ang dugo ng hayop sa ating puso. Bakit? Sapagkat ibang buhay meron ng hayop. Ang buhay na nasa atin ay hindi nagmimit doon sa dugo sa buhay ng hayop. Ang kailangang ihandog para sa atin ay buhay na kapareho natin. And that is why Jesus, the Word became flesh. At sa flesh na yon, inihandog niya ang perfect sacrifice. Kaya nga pagdating sa chapter 12, ano ang ating mababasa? Jesus Christ is the perfecter of our faith. Di ba? Hebrews 12 verse 1 and 2. Therefore, since we also have such a great cloud of witnesses surrounding us, let's rid ourselves of every obstacles and the sin which so easily entangles us, and let's run with endurance the race that is set before us, looking only at Jesus, the originator and perfecter of our faith. Okay? So ito yung sinasabi natin kanina sa verse 40 ng 11 na God has provided something better for us so that they, the Old Testament saints, would not be made perfect apart from us. Sila hiwalay sa atin ay hindi masasakdal. Bakit? Sapagkat ang perfection ay ibinigay ng Diyos sa ating panahon sa huling araw, and ito'y dumating through Jesus Christ, at si Jesus ngayon ang perfecter. Ano ibig sabihin ng perfecter? Again, siya yung completer. Siya yung nagpupuno. Siya yung nagkukumpleto ng ating pananampalataya. Hindi lang ng ating pananampalataya, pati ng mga pananampalataya sa lumang tipan. Faith ni Abraham, faith ni Isaac, faith ni Moses, faith ni Noah. Lahat sila ay sumampalataya sa Diyos, pero mayroong kulang sa panahon na yun sapagkat ang perfect sacrifice ay hindi pa naibigay. Pero ngayong dumating na si Jesus Christ, ang kanyang sacrifice, ang perfecter ng pananampalataya ng lahat ng lumalapit sa Diyos. Amen. So yun ang sinasabi ko kanina, na hiwalay sa New Testament saints, ang mga believer ng Old Testaments ay hindi masasakdal. Pero sapagkat sila ay sumampalataya sa Diyos, bagamat hindi nangyari sa panahon nila, inilagay sila ng Diyos sa isang kalagayan sa kamatayan, waiting for the fulfillment of the promise. At nang dumating si Jesus, it is a promise fulfilled. Amen? Ito'y isang pangakong natupad, isang pangakong tinupad ng Diyos. Hindi man ang kagandahan nito, no? Kung papansinin natin ang mga Old Testament saints na buhay sila sa iba't ibang panahon. Sabi ng Hebrews 1, God spoke to the fathers, no, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan. So kung sila i-address ng Diyos isa-isa at i-perfect ang kanilang pananampalataya, then kailangan paulit-ulit na ang perfect sacrifice ay ihandog para sa mga panahon nila. Pero God has determined, God has a better plan. Ang kanyang better plan ay ito. Ang mga tao ay sasampalataya. Sa lumang tipan, they look forward to the coming Messiah. Mula kay Abraham, si Abraham ay tumingin sa isang binhi na ipinangako ng Diyos. Sabi ni Pablo, that seed was Christ. Ang pangako na ito'y tinawag na binhi ng babae, binhi ni Abraham, binhi ni David. The royal seed of Abraham, the seed of David, at ang lahat ng ito'y tumutukoy sa isang persona, at yun ay ang ating Panginoong Kristo.
So bagamat hindi sila na perfect sa kanilang panahon, God has determined a time na kapag ang perfect sacrifice ay ihandog, it will be once for all. Hindi pa ulit-ulit, hindi siya akyat baba sa langit at sa lupa para i-sacrifice sa kanyang sarili. Once and for all. At ang lahat ng mga tao sa lahat ng panahon, in one perfect sacrifice, lahat ay na-perfect. What a beautiful work of God. Hallelujah! Amen! Mula kay Adan, mula hanggang kay Abel, hanggang sa kay Noah, and all those saints, they look forward to the promise of God, waiting and waiting and waiting for thousands of years. And then, isang araw, nalagutan ng hininga ang kordero ng Diyos sa krus. At sa isang pagkakataon lang, lahat ng sumampalataya na recover sa isang malaking tagumpay ni Kristo. Purihin ang Diyos. Kaya nga, sabi ni Pablo ngayon sa atin, yamang tayo napapaligiran ng mga saksi na ito, itong mga Old Testament saints who believed in Christ. Itabi na natin ang ating mga kasalanan at ang lahat ng pabigat sa ating paglilingkod, takbuhin natin ang takbuhin nasa unahan natin. Our Christian faith, our Christian life. Pagpatuloy natin, huwag kayong mag-give up, huwag kayong magsabi, Lord, babalik na siguro ako sa pinanggalingan kong relihiyon. No! We have a perfect sacrifice. And this perfect sacrifice can make your worship perfect. Can make the worshiper perfect. Huwag kang bumitaw dito, magtiwala ka sa ating Panginoon. Just run the race. Hallelujah. Glory to God. Kaya sabi ni Jesus, paano mo ito magagawa? Sabi ni Pablo, look only to Jesus. Tumingin ka lang kay Jesus. Sino siya? Hindi lang pala siya perfecter ng ating faith, siya rin yung originator ng faith sa pasimula. Amen. So lahat ng mga believer ng Diyos sa lumang tipan, they look forward to that. They have that same kind of faith. Isang klaseng faith lang. At ang faith na yan, ang originator ay si Jesus Christ din. At ngayon, siya ang perfecter ng faith na yan. Glory to God. Amen. Ang salitang originator ay from the Greek word archegos. Ito'y tinatranslate as prince. Kasi ang salitang archegos, it means leader or ruler or prince. Arche. Principalities. Kaya sa Acts 3 verse 15, tinawag si Jesus na Prince of Life. They put to death the Prince of Life. Sa ibang salin, sa ESV is, they put to death the author of life. Ang may akda ng buhay. But God raised him from the dead. And we are witnesses. Sa Acts chapter 5, verse 31, sabi rito, He is the one whom God exalted to His right hand as a prince and savior to grant repentance to Israel and forgiveness of sins. Siya ang prinsipe. The word archegos is there, which means siya ang originator. Siya ang source. Siya ang pasimula. Hindi lang siya pasimula ng lahat ng bagay, siya ang pasimula ng ating pananampalataya. Kaya magtiwala kayo na ang faith na nasa inyo ay parehong faith na na kay Abraham. Wala itong pinag-iba. We believe the same God, we put our hope in the same promise. Ang kaibahan lang, sa panahon ni Abraham, siya ay nakatingin sa darating. Samantalang sa ating panahon, tayo ay nakatingin sa tapos ng ginawa ng Panginoon. Hindi na tayo titingin sa isa, sinong magliligtas sa atin? Ang kaligtasan ay pwede mo nang matanggap ngayon. Bakit? Kasi tapos na niyang ginawa ito para sa iyo. Sa krus. Praise God. Perfecter means the one who brings something to completion. So siya na ang nagsasakdal. Kaya pala sabi ni Paul sa Philippians 1 verse 6 ba yun? Sabi niya, I am confident of this, that he who began a good work in you will be faithful to complete it. The same word, to perfect it. To bring it to completion, yung sinimulan ng Diyos sa buhay niyo.
Kapag totoo ang iyong paglapit sa Diyos, now ito yung bagay na napakahalaga. Na kapag ikaw ay nagpabaptize, nagsuko ng iyong buhay, ito ay totoong pagsusuko ng buhay. Anong ibig sabihin ng pagtotoong pagsusuko? Wala ka ng reservations. Ibinibigay mo ang lahat sa Diyos. Wala kang reservation sa iyong sarili. Panginoon, pag hindi ko kaya, babalik ako sa aking relihiyon. There is no reservation. Intindihan natin? Katulad yan ang sinabi ng mga apostles, nang sila'y tinanong ni Jesus, kayo, aalis din ba kayo? Sapagkat may mga disciples si Jesus na umalis. Bakit sila umalis? Sabi ng account ng John chapter 6, natisod sila, nasaktan sila, na-offend sila sa aral ni Jesus. So apparently, may reservation sila. Hanggat masarap ang aral ni Jesus, mag-stay sila kay Jesus. Hanggat sila ay mayroong, hanggat hindi sila, hindi natitisod, hindi offensive ang mga statement ni Jesus, kaya nilang lunukin. So ibig sabihin, ang kanilang paglapit kay Kristo ay sinusukat nila sa kanilang nararamdaman at sa kanilang personal judgment. Yan ang maling paglapit sa Diyos. Yan yung pagsasabi na magpapabautismo ako kasi parang kaya ko na. Parang kaya ko na. Hanggat sinasabi mong kaya mo na, you are basing your decision sa iyong judgment. Sa iyong personal judgment. Kailangang isuko mo ang sarili mo completely sa Panginoon. Paano? Ito, sabi ni Jesus, aalis din ba kayo? Anong sagot ni Pedro? Panginoon, saan pa kami pupunta? Nalalaman namin na nasa iyo ang salita ng buhay. Nalalaman namin na ikaw ang Kristo na siyang paririto sa sanglibutan. You see, there is no reservation. Wala silang babalikan. Kung sila itaboy ng Panginoon, wala silang babalikan sapagkat sigurado na sila na si Kristo ang kanilang tagapagligtas. Si Jesus ang kanilang tagapagligtas. Siya ang Kristo and there is no other one. At nasa Kanya lamang ang buhay. But thank God, hindi sila tinaboy ng Panginoon. Sapagkat sabi ni Jesus, gaano man karami ang dalhin ng Panginoon, ng Ama sa akin, sa anumang paraan na hindi ko sila itataboy. Kaya kung lalapit ka kay Kristo at isusuko mo ng lubos ang iyong buhay, hindi ka itataboy ng Panginoon. Kung sabihin mo, Panginoon, pag ako tinaboy mo, wala na ako ibang pupuntahan. Huwag kang mag-alala. Sagot ka ng Panginoon. Panginoon, lahat ay iniwan ko na. Ano ang aking makakamtan? Huwag kang mag-alala. Ang tagapagligtas mo ay sakdal, ang kanyang handog ay sakdal, at kayang magpasakdal sa mga taong lumalapit sa Diyos. That's how it is, mga kapatid. That's our Lord. Hallelujah. So, makikita natin na ang lumang tipan at ang bagong tipan hindi talaga pwedeng paghiwalayin. They complement. They do not cancel each other. Bagamat sinasabi na lumipas ang lumang tipan, ito ay tungkol sa tipan na ngayon ay ino-override ng New Covenant at ang New Covenant ay connected sa Abrahamic Covenant at ang law ay binigay ng Diyos temporarily hanggang sa dumating ang Messiah. But God's plan is always connected from Old Testament to New Testament. At ngayon ay kino-complement ng New Testament ang Old Testament. Ang righteousness ng Old Testament na nire-require sa law ay kinumpleto ni Jesus Christ sa bagong tipan. Sa Old Testament, ang Diyos ay nagsimula. Sa New Testament, dito ibinigay ng Diyos ang finale sa kanyang trabaho. Kaya ang gawa ng Diyos kay Kristo ay perfect, complete. Wala nang idadagdag. Kaya ang sabi ng simula ng Hebrews chapter 1, nang si Kristo ay umakyat sa kalangitan, from that time, siya ay lumuklok sa kanan ng kaluwalhatian, waiting, naghihintay, hanggang sa ang lahat ng kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang paa. Bakit ganun?
ang pangungusap. Sapagkat ito'y nagpapakita ng ginawa ni Kristo nung siya'y nasa lupa ay kompleto. Sinakop nito, kiniba nito ang lahat ng gawa ng kaaway mula sa halamanan ng Eden hanggang sa mga panahong darating. Binigay ni Kristo ang perfect sacrifice na kayang sumalo at sumagot sa lahat ng mga sasamba sa Diyos mula sa pasimula ng creation hanggang sa dulo. Kaya nang si Kristo ay umakyat sa langit, ang hinihintay na lamang niya ay fulfillment, realization ng lahat ng kanyang tagumpay. Hindi na niya kailangan pang mamatay, wala na siyang option 2 na kung hindi mag-work out, let's say after 2,000 years, hindi pa rin mag-work out, bababa siya ulit para ihandog ulit ang isang perfect sacrifice. No. It is once for all. Praise God. See? Christ is the completion of our faith. Pati ng Old Testament, Christ perfects us all together in one victory sa krus. Kaya ang pangatlong kaisipan, tayo magtatapos, ay ito. Christ is all we need to be complete. Si Kristo lang ang kailangan natin. Siya ang lahat-lahat sa atin para sa kasakdalan. Colossians chapter 2 verse 10, and in Him you have been made complete. He is the head over every ruler and authority. Meron pa ba tayong kailangan na iba? Wala na. Mayroon pa bang maisususog? At parang sa ministerial meeting, di ba? Minsan may susog kasi hindi kumpleto ang presentation, sususugan ng iba. Pero ang ginawa ni Kristo, wala ka nang pwedeng idagdag. It is complete. Kaya sa Kanya tayo raw ay kinumpleto. Amen! So anong kailangan natin? Ang kailangan lang natin ay ipangaral si Kristo. Wala tayong kailangan ipangaral na ibang tao, na ibang malaking tao sa lupa. Ang kailangan lang natin ipangaral ay si Kristo. I tell you. Amen. Maraming mga servants of God na mga malalaki na accomplished, pero hindi sila ang Savior. Hindi sila ang deliverer. You know, yun ang malaking pagkakamali ng mga Pharisees sa panahon ni Jesus. We have Moses, we have Moses. At laging sinasagot ni Jesus, na hindi si Moses ang nagbigay ng tinapay sa mga magulang. Ang Diyos. At lagi niyang sinasabi na kung kayo naniwala kay Moses, dapat sumasampalataya kayo sa akin ngayon. Sapagkat si Moses ay nangusap patungkol sa akin. So you see, they always depend on man, great man, something great person, great servant of God. Gaano man kalaki ang mga tao na yan, they are never equal to Jesus Christ. Nilatag na yan ni Paul sa Hebrews. Jesus is superior to Moses, to Joshua, superior to Aaron, and superior to the angels. Ang ating Panginoon is so much higher than all of this. Hallelujah. Ngayon, di ba? Sa tinan nyo ang reliyong ating kinagisnan. Ang dami nating dinadaan ng mga icons, images, para makalapit sa Diyos. Ang tawag dyan ay red tape. Di ba? Na para bang ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay malalapitan lang kapag dumaan sa mga assistant, sa mga assist secretary, assistant to the secretary, vice secretary, napakaraming secretary. Samantalang lahat ng kailangan natin ay nasa Diyos naman. At isa lang ang daan patungo sa Diyos, si Jesus Christ. Diba? Si Jesus sabi niya, lahat ng inyong kailangan sa Ama, hingin ninyo sa pamamagitan ko. Ano man ang inyong hingiin sa aking pangalan ay ibibigay ng Ama. Praise God. Sapagkat we are made complete in Him. Kailangan mo na mediator, hindi mo kailangan pumunta sa Antipolo. Go to Jesus. Kailangan mo mag-ingat sa iyong daan, hindi mo kailangan umakyat sa Antipolo. Go to Jesus.
Hindi mo kailangan lumuhod sa mga simbahan kung saan-saan. You have Jesus, and Jesus is all we need. Because we are complete in Christ. Hallelujah. Our Savior, mediator, healer, friend. Amen. Lahat ng kailangan mo, it's all Jesus Christ. Nung siya na-resurrect, anong sabi ng Panginoon? All authority in heaven and on earth is given to me. To me. Kaya lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamagitan ni Kristo ay tatanggapin ng Diyos. Kaya sabi ni Paul sa Colossians 1, we proclaim, verse 28, we proclaim Him, Jesus Christ, admonishing every person and teaching every person with all wisdom, so that we may present every person complete in Christ. Hindi tayo makukumpleto labas kay Kristo. Yung mga taong itinabi na ang Biblia at puro aklat na lang ng mga servant of God ang kanilang tinatalakay at pinag-aaralan, they can never be completed. Kahit paanong sabi natin, ito'y nangusip. Ang Biblia naman ang tinuturo. Yes, of course. Pero napakalinaw ng purpose ng message. Ibalik tayo sa kasulatan. Ibalik tayo sa Biblia, sa salita ng Diyos. Mayroong lugar ang tinig, ang salita ng servant of God, ng man of God. In the same way na tayo ay nagre-respeto sa pangangaral ng mga pastor na tumatayo sa ating kalagitnaan. At yun ang tama. Pero ang kanilang presence, ang kanilang words, ang kanilang statements can never be equal in authority to the word of Jesus Christ. Only Jesus makes us complete. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang inihanda para sa atin. Alam niyo ba ang unang himala na ginawa ni Jesus? Ginawa niyang alak ang tubig. At mayroong napakagandang statement doon yung namumuno sa kasalan. Ang sabi ng namumuno, pinuri niya sino ba pinuri niya doon? Yung bride, yung groom? Sabi niya, pinuri niya ang groom sapagkat sabi niya, lahat ng mga nagpapainom sa mga kasalan, ang inilalabas sa umpisa ay ang masarap na alak. Paglasing ng mga tao, yung hindi na masyadong masarap ang binibigay kasi lasing naman ang mga tao. Pero sabi niya, you have reserved the good wine. Inireserve mo ang good wine sa huli. Pero wala siyang kamalay-malay, hindi yung groom ang gumawa nun, si Jesus Christ. At si Jesus ay nagpapakita na ito ang huling gawa ng Diyos at inireserve ng Diyos ang the best. At ang the best na galing sa Diyos ay tatanggapin natin through Jesus Christ. Tinanggap niyo na ba ang ating Panginoon? Then you have the best from God. Pag kayo lumapit sa Diyos through Jesus Christ, you will receive the best things of God. That's our Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Tumay tayong lahat, mga kapatid. What a wonderful word. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. God has provided something better for us today. In a sense, ay pwede na nating sabihin na ang mensahe sa uling panahon, ang pinakamainam na bagay na ibinigay ng Diyos throughout the church ages. Pwede natin itong ituring sa nireserve ng Diyos sa huling panahon ang maraming hiwaga na gusto niyang buksan para sa kanyang iglesia. Ito'y nireserve ng Diyos sa huling panahon. The same way na si Jesus Christ ay nagbukas ng maraming hiwaga sa kanyang panahon ng mga dakilang gawa ng Diyos, ganun din naman ngayon sa huling araw. God gave us His servant, God gave us His message para tayo ay ibalik, i-restore sa original na apostolic faith. In the same way, pwede rin nating sabihin
na tayo na dinatna ng huling panahon sa timetable ng church ages, tayo'y nasa huling panahon, ay tumanggap din ng something better from God. At yun ay perfection din. Kaya nga ang mensahe sa huling panahon ay message of perfection. Perfection by restoration to the apostolic faith. Salamat sa Diyos na siyang gumawa nito sa ating buhay. Panginoon, salamat sa iyong mga salita. I pray na ang iyong iglesia sa oras na ito ay tumanggap ng edification sa pamagitan ng iyong mga salita na sinikap na may bahagi faithfully and truthfully. And I pray, O Lord, na ang church na ito ay lalo pang ma-build up, na hindi kami nakatayo sa salita ng tao, kundi sa iyong salita lamang. At mula doon, kami patitibayin mo, palalaguin mo, hanggang sa maging isang maluwalhating tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kung may kulang pa man sa aming mga buhay, Panginoon, ipang patuloy na hugasan at linisin na aming mga buhay. We are confident, Lord, na ang iyong dugong banal ay mabisa pa rin hanggang sa aming panahon para pasakdalin ang mga lumalapit sa iyo. And we come to you, Lord, hindi sa aming sariling katuwiran, kundi sa iyong katuwiran lamang. We put our complete trust in your word, in your promise. We put our complete trust in your gospel. Build us up, O Lord. Nais namin maging handa sa araw ng iyong pagbabalik. Nais namin makaabot sa kasakdalan. Patuloy mong linisin. Patuloy mong ayusin ang aming mga buhay so that we can stand perfect when the time comes. Gaya ng sinabi ng Apostol Pablo na iyong pasasakdalin ang iyong sinimulan sa aming buhay hanggang sa kaarawan ng Panginoong Kristo Jesus. Salamat, Lord. We honor you and we bless you in Jesus' name. Amen.